Magandang buhay, Askian! Narito ang ilang paalala sa pagpapakilala sa produkto at serbisyo ng ASCII. Ano ang layunin ng pagsasagawa ng oryentasyon? Pagkatapos ng pagsasanay, ang mga potensyal na miyembro ay inaasahan na maunawaan ang mga sumusunod. Ang ASCII at ang layunin nito, ang iba't ibang programa ng ASCII, AOP, AFP, APP, LEAP, ILP, at AKP, at ang mga produktong pinansyal at di pang-pinansyal ng ASCII. Paano ang gagawing paghahanda para sa oryentasyon? Bawat oryentasyon ay nangangailangan ng preparasyon para sa mga kakailanganin, tulad ng visual aid at marketing collaterals. Ang mga bagay na dapat ihanda ay yung mga sumusunod: flip chart or Manila paper, client orientation session book, application form, attendance sheet, projector kung ang lugar na paggaganapan ng oryentasyon ay may linya ng kuryente. Ang project officer ay dapat presentable ang pananamit at nakasuot ang opisyal na identification card o ID. Ito ay nakadadagdag sa kredibilidad ng project officer at maging sa organisasyon. Mahalaga na sa pagharap natin sa ating mga potensyal na kliyente, tayo ay may malinis at may maayos na kasuotan nang sa ganon ay makuha natin ang tiwala at respeto ng ating mga kliyente. Ano nga ba ang tamang kasuotan sa pagharap natin sa ating mga kliyente? Una, kinakailangan ang project officer ay nakasuot ng tamang uniforme. Ikalawa, ang project officer rin ay kinakailangan rin na nakasuot ng sapatos. Ikatlo, kung ang project officer ay walang uniforme, siya ay kinakailangan na magsuot ng pantaas na mayroong pakuhelyo at slacks or pantalon naman sa pambaba. Ano naman ang hindi tamang kasuotan sa pagharap natin sa ating mga potensyal na kliyente? Ang pagsuot ng t-shirt o sando, pagsuot ng shorts, pagsuot ng tsinelas, pagsuot ng sombrero, at pagsusuot ng sunglasses. Paghahanda sa lugar at oras. Ang oryentasyon ay kinakailangang gawin sa tiyak na oras at araw sa isang linggo. Kadalasan, ito ay sinasagawa tuwing hapon kung saan walang masyadong gawain at transaksyon sa negosyo ang mga kliyente. Kinakailangan siguraduhin ng project officer na mag-umpisa sa tamang oras ang oryentasyon. Ito ang panimula upang pahalagahan ng mga kliyente ang pagkakaroon ng disiplina. Pagpapakilala sa mga panauhin. Layunin ng pagpapakilala ng mga participants na maging relax at komportable ang bawat isa sa buong sesyon, maging sa mga pagtatanong na gagawin. Ang sesyon ay hindi kinakailangang maging formal, ngunit siguraduhin hindi mawawala ang layunin ng sesyon. Ang sesyon ay kinakailangang umpisahan sa pagpapakilala ng sarili ng project officer. Kung mayroong mga kasama na taga-microfinance, kinakailangan rin nilang magpakilala. Ang bawat kliyente ay hinihikayat rin na ipakilala ang kanilang sarili simula sa kanilang pangalan, tirahan, at uri ng negosyo. Pagpapakilala sa ASCII. Ang vision ng ASCII ay a global development organization committed to holistic transformation. At ang mission ng ASCII ay to promote socio-economic development through client-focused financial and non-financial services anchored on Christian principles. Ibig sabihin, ang ASCII ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal at di pang-pinansyal sa mga nangangailangan at mapagtibay pa ang pananampalataya ng mga nakapaloob dito sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Pagpapakilala sa mga pinansyal na programa ng ASCII, ipahayag sa mga tagapakinig ang iba't ibang produkto at serbisyo ng ASCII. Ang ASCII Microfinance ay nag-aalok ng iba't ibang produkto at serbisyo na pang-pinansyal para sa mga nagnanais na maging miyembro kagaya ng mga sumusunod. Una, Alalay sa Kabuhayan Program o AKP. Ito ay isang uri ng loan na tumutulong sa mga micro-entrepreneurs na mayroon ng maliit na negosyo o nagsisimula pa lang. Isa itong group loan. Ikalawa, Alalay sa Pabahay Program o APP. Ito ay tumutulong sa mga kliyente na nagnanais na magpatayo ng sariling bahay o nais na magpaayos ng bahay. Maaari rin ito sa mga staff. Ikatlo, Alalay sa Magsasaka Program o AMP. Para ito sa mga magsasaka at livestock raisers. Ikaapat, Loan Educational Advancement Program or LEAP. Ito ay para lamang sa mga bagong kliyente na may anak na nag-aaral. Ang anak ng kliyente ay kinakailangan na nag-aaral o mag-aaral sa partner college or university ng ASCII. Ikalima, Individual Lending Program o ILP. Ito ay loan para sa iisang tao lamang na mayroong maliit na negosyo
at sa mga empleyado ng LGU at private institutions. Ika-anim, alalay sa OFW program o AOP. Layunin ng loan na ito na matulungan ang mga OFW na nakabase sa Singapore upang makapagpatayo at makapagsimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Ang ASCII ay mayroon ring mga programa at produkto na di pang pinansyal at ito ay ang mga sumusunod. Tree planting activities. Ang ASCII ay nakikiisa sa pangangalaga ng kalikasan kaya ito ay nagsasagawa ng tree planting sa mga lugar na talamak ang iligal logging at pagdinig. ASCII Bukluran o Buklod. Ito ay isang pagtitipon para sa mga kliyente upang ipagdiwang ang Kapaskuhan kung saan nagkakaroon ng iba't ibang klaseng patimpala. Dinadaluhan rin ito ng iba't ibang business units ng ASCII na mayroon ring mga produkto at serbisyo. ASCII Retreat. Ang ilang mga kliyente ay nabibigyan rin ng pagkakataon na makiisa sa ASCII Retreat na kung saan nagkakaroon ng mga spiritual sessions at iba't ibang klaseng patimpala. Ito ay sinasagawa taon-taon. Scholarship programs. Ang ASCII ay tumutulong rin sa mga anak ng kliyente sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng allowance o pagsagot sa mga gastusin sa pag-aaral, kagaya ng tuition fee. Ilan sa mga ito ay ang Kilos Program. Ang Amend Party List, DepEd at CHED ay nakikisa sa programang ito. Ano-ano naman ang mga katangihang kailangang taglayin ng isang potensyal na kliyente? Ang project officer ay kinakailangang paliwanag ang mga katangian ng isang potensyal na kliyente base sa mga polisiya ng ASCII. Ang mga sumusunod ay ang mga katangian at mga bagay na kailangan konsidera ng isang potensyal na miyembro ng ASCII. Una, uri ng negosyo. Ang mga mayroong legal at rehistradong negosyo lamang ang pinahihintulutang makapag-loan. Pangalawa, edad. Ang tanging may sapat na gulang lamang ang pahihintulutan na mag-loan sa kadahilan ng may mga legal na dokumento na kinakailangang pirmahan. Pangatlo, tirahan. Tanging ang mga permanenteng residente lamang ng isang komunidad ang pinahihintulutan na makapag-loan upang maiwasan ang hindi pagbabayad ng loan sa kadahilan ng lumipat na ng tirahan ang kliyente. Pangapat, pagiging miyembro ng ibang institusyon. Ang ASCII ay magsasagawa ng investigasyon o anumang pamamaraan ng mga marapating upang malaman kung ang isang potensyal na kliyente o bagong kliyente ay mayroong pagkakautang sa iba pang microfinance institutions. Ano-ano naman ang mga requirements sa paglo-loan? Ito ay ang mga sumusunod: 2x2 picture, any valid ID, promissory note, proof of billing, barangay clearance, at sedula. Paano ang magiging proseso ng pangungutang? Pagbigay alam sa mga potensyal na kliyente na nagtataglay ng mga katangiang kinakailangan upang maging isang miyembro ay isa sa ilalim sa background investigation matapos pumili ng loan program na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Isa sa ilalim rin ang mga nagnanais na maging miyembro sa cash flow analysis at progress out of poverty index survey upang malaman kung ang kliyente ay may kakayanan na makapagbayad ng utang sa kabila ng mga pang-araw-araw na gastusin at katayuan sa buhay. Pagkatapos ng background investigation, ang loan application form ay i-verify ng branch manager o ng branch OIC para sa pag-aaproba ng loan. Paano nga ba magtatapos ang oryentasyon? Sa pagtatapos ng oryentasyon, ang project officer ay kinakailangan na magbigay ng mga advantages ng bawat loan program nang sa ganon ay matulungan ito ang bawat nagnanais na maging miyembro sa pamimili kung anong programa nga ba ang nararapat sa kanilang negosyo at pamumuhay. Huwag kalimutan na ang kliyente ay pasalamatan sa pagbibigay nila ng oras sa iyong panayan. Hanggang sa muli, paalam!